Kung pinapalitan mo ang baterya tuwing 2 taon, nagsasayang ka lang ng pera. Narito ang sikreto ng mga teknisyan para tumagal ito ng 1 dekada. Ang mga paraang ito ay itinago ng industriya dahil mababawasan ang kanilang benta. Ang ika-4 na paraan ay kayang buhayin muli ang sirang baterya at ibalik ito sa dating kondisyon. Mag-ingat, dahil ang isang maling hakbang ay maaaring makasira sa baterya at magpalaki ng gastos. Handa ka na bang pahabain ang buhay ng iyong baterya? Magsimula tayo sa revelasyong ito. Una, linisin ang mga terminal gamit ang baking soda kada 3 buwan. Alam mo ba na 9 sa 10 bateryang idineklarang patay sa talyer ay talagang maayos pa ang kondisyon? Ang totoong salarin ay ang puti o berdeng deposito na nakikita sa paligid ng mga terminal. Hindi ito basta-bastang dumi, kundi isang asido at corrosive na residue na unti-unting sumisira sa koneksyon ng kuryente, katulad ng baradong mga ugat sa isang buhay na organismo. Gamit ng mga profesional sa matagal na panahon, itunaw ang 2 kutsarang baking soda sa baso ng maligamgam na tubig. Nino-neutralize nito ang asido. Idiskonekta ang negatibong terminal, laging unahin ito. Ibuhos ang solusyon sa mga terminal at tingnan ang pagbubula. Ibig sabihin nito, nagsisimula na ang neutralisasyon. Kuskusin gamit ang isang lumang sipilyo hanggang sa maging malinis at makinang ang ibabaw. Patuyuin at ikabit muli. Simula sa positibong terminal. Gawin ito kada 3 buwan para humaba ang buhay ng iyong baterya. Isipin mo, ang alagang baterya ay tumatagal ng 10 taon kaysa sa palit-palit tuwing 2 taon. Simula pa lang ito dahil mas mahalaga ang susunod. Ikalawa, suriin ang antas ng electrolyte buwan-buwan. Isang lumang diskarte ito ng mga mekaniko na kinalimutan na ngayon. Akala ng marami, hindi na kailangang pansinin ang mga maintenance-free batteries. Mali ito. Kahit ang mga ito ay nababawasan pa rin ng likido, lalo na kung mainit ang panahon. Parang dugo sa katawan ng electrolyte. Kapag bumaba ito sa limitasyon, nalalantad sa hangin ang mga plato at tuluyang nasisira. Simple lang ang propesyonal na pamamaraan. Minsan sa 1 buwan, tanggalin ang mga takip ng baterya at tiyaking natatakpan ng likido ang lahat ng plato. Kung kulang ang level, dagdagan ng distilled water. Iwasan ang ordinaryong tubig dahil sisira ito sa kemikal ng baterya. Ang maayos na alaga ay nagpapatagal sa baterya ng higit 10 taon. Ang simpleng maintenance ang sikreto para hindi ito masira agad sa loob lang ng 2 taon. Ang ikatlong paraan ay mas mahalaga pa para sa mahabang buhay ng baterya. Pangatlo, iprotekta ang baterya sa init sa pamamagitan ng thermal insulation. Narito ang isang bagay na magbabago ng tuluyan sa pananaw mo tungkol sa pag-aalaga ng baterya. Sa totoo lang, hindi lamig ang kalaban ng baterya kundi init. Bawat taas ng 10 degree ay nagpapalahati sa buhay nito. Kaya ang bateryang pang 8 taon sa malamig na klima ay magiging 2 taon na lang sa mainit na lugar. Gumagawa ang mga tekniko ng thermal barrier gamit ang aluminum foil, insulating foam at heat-resistant tape. Sukatin ang baterya, gupitin ang foam pambalot sa mga gilid at ibabaw pero iwan ang mga terminal at balutin ng aluminum foil bilang panangga. Mababawasan nito ang temperatura ng baterya ng halos 15 degrees. Ito ang nagdidikta kung kailan papalitan ang baterya tuwing 2 o 8 taon. Ang mga bateryang naka-insulate ay maayos pa ring gumagana kahit 10 taon sa tindi ng klima, ngunit mas mahalaga ang susunod na hakbang. Pang-4, tanggalin ang negative terminal kapag matagal itatabi ang sasakyan. Halimbawa, kung iniwan ito ng 2 buwan, pagbalik mo ay dead bat na ito at dapat nang palitan. Ang pumatay sa bateryang ito ay ang mga permanenteng electrical consumers. Sa katunayan, maraming sistema sa iyong sasakyan ang patuloy na kumukonsumo ng kuryente kahit patay na ang makina, tulad ng orasan sa dashboard, memorya ng radyo, alarm system, at mga electronic control modules. Lahat ng ito ay tuloy-tuloy na kumukuha ng kaunting enerhiya. Sa propesyonal na paraan, bago iwan ang sasakyan ng matagal, unahing tanggalin ang negative terminal. Pinapatid nito ang sirkito para hindi maubos ang baterya. Sa simpleng pag-iingat na ito, nananatiling may karga ang baterya sa loob ng ilang buwan. Pagbalik, ikabit lang ang negative terminal at aandar na ang kotse. Ang gawaing ito ay nagpapatagal sa baterya ng maraming taon. Ikalima, panatilihin ang boltahe sa 12.4 hanggang 12.7 volts. Ito ang sikreto ng mga bateryang tumatagal ng 10 taon na hindi alam ng karamihan. Marami ang naniniwala na maayos pa ang baterya basta't napapaandar pa nito ang makina. Isa itong pangunahing pagkakamali, kaya pang paandarin ng baterya ang kotse kahit unti-unti na itong bumibigay.
Isipin mo ang baterya na parang isang atleta. Kapag laging sagad o hindi nagagamit, mabilis itong masisira. Pero kung tama ang gamit at maayos ang kondisyon, tatagal ito ng maraming taon. Ang ideal na voltahe ay 2.6 volts kapag patay ang makina. Higit sa 2.7 volts, overcharge na ito at masisira ang baterya. Kapag bumaba sa 12.4 volts, nagdi-discharge ito ng malalim na nagreresulta sa permanenteng kristal. Ang propesyonal na paraan ay ang paggamit ng multimeter at regular na suriin ang baterya tuwing 2 linggo. Pagbaba ng 12.4 volts, i-charge ng 2 oras. Paglampas ng 12.7 volts, check ang alternator baka mag-overheat. Dahil dito, ang maayos na baterya ay tumatagal ng mahigit 10 taon. Ika-6, huwag hayaang bumaba sa 50% ang charge nito. Ito ang karaniwang pagkakamali ng mga driver na sumisira sa baterya nang hindi nila namamalayan. Ang baterya ay parang organong may mga siklo. Ang bawat malalim na discharge ay parang dagok na matitiis lang ng ilang beses at hindi pwedeng ulit-ulitin. Akala ng marami, ubos lang ang baterya pag ayaw nang mag-start. Sa puntong ito, kalahati na ng haba ng buhay nito ang nagamit. Huwag pababain ang voltahe sa 12.2 volts o 50% karga. Ang hirap sa pag-start o mahinang kuryente ay senyales ng kritikal na antas. Gumamit ng multimeter para i-check ito buwan-buwan. Sa 12.6 volts, ayos ang lahat. Sa 12.4 volts, ayos pa. Sa 12.2 volts, babala na ito. Ang bateryang nananatili sa antas na ito ay tatagal ng 12 taon. Narito kung paano mapapanatili ang boltaheng ito. Ikapito, gumamit ng smart charger para sa buwanang maintenance. Ito ang paraan para madoble ang buhay ng baterya na ginagawa ng mga veteranong teknisyan. Ang mga racing battery ay tumatagal ng matagal kahit bugbog at hindi ito tsamba. Gumagamit ang mga koponan ng maintenance charging para laging nasa kondisyon ang baterya. Ang kailangan ay mag-invest sa isang dekalidad na smart charger na may maintenance o floating mode. Buwan-buwan, i-charge ang baterya magdamag gamit ito. Kusa nitong nadidetect ang karga at tamang kuryente para mapantay ang cells at iwas sulfate. Nireregen nito ang baterya, nabubuo ang plato, balanse ang electrolyte at natutunaw ang sulfate bago magkaproblema. Ang mga lumang baterya ay parang bago na rito. Mas mura ang charger na ito kaysa sa pagpapalit ng baterya. Ikawalong paraan, regular na bantayan at ayusin ang voltahe ng alternator. Ang alternator ang nagpapanatili sa ayos ng baterya, pero bihira itong ma-maintain ng tama. Ayon sa mga racing technician, kapag ang alternator ay may depekto, unti-unti nitong sinisira ang baterya. Ang tensyon ng sinturon ay napakahalaga. Pag maluwag, kulang ang boltahe. Pag mahigpit naman, madaling masira ang mga bearing. Isang simpleng pagsubok ay ang pagpindot sa sinturon sa gitna ng 2 puli. Dapat itong lumundo ng 1.5 cm quarterly, suriin ang tensyon habang umaandar. Dapat itong 13.8 hanggang 14.4 volts. Ang adjustment na ito ang magdidikta kung tatagal ang baterya ng 3 o 10 na taon. Ika-9. Alisin ang sulfation gamit ang controlled charging cycles. Ang sulfatasyon ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng baterya. Sa pagdiskarga, nabubuo ang lead sulfate sa mga plato at binabawasan ang kakayahang magimbak ng enerhiya. Mababawasan ng 40% kapasidad ang bagong baterya sa loob ng 6 na buwan dahil rito. Gumamit ng charger na may desulfatation mode o manual na gawin ito. I-full charge ang baterya, pahingahin ng 2 oras at mag-slow charge ng 2 ampere sa loob ng 8 oras. Gawin ito ng 3 ulit kada 6 na buwan. Matutunaw ang mga kristal at maibabalik ang 70% ng kapasidad ng baterya. Ang mga lumang baterya ay bumabalik ang sigla na parang bago. Pang-10, pahiran ng Vaseline ang mga terminal para iwas kalawang. Ang simpleng tip na ito ay isa sa pinaka-epektibo para mapanatili ang baterya sa mahabang panahon. Ang corrosion na nabubuo sa mga terminal ay lumilikha ng resistensya na humahadlang sa daloy ng kuryente. Kahit ang full charge na baterya ay di mapapaandar ang sasakyan dahil sa sirang terminals. Halos libre ang solusyong ito. Pagkalinis ng mga terminal, pahiran ng kaunting Vaseline ang mga ito. Nagsisilbi itong proteksyon laban sa moisture at sanhi ng kalawang. Ang mga bateryang protektado ay nananatiling maayos ang mga terminal kahit lumipas ang maraming taon, habang ang mga hindi protektado ay mabilis kinalawang. Sa napakaliit na halaga, maiiwasan mo ang mas malalaking gastusin. Hawak mo na ang sistemang nagpapa-optimal sa ordinaryong baterya ng 10 taon.
Ang mga paraang ito ang pinagkaiba ng pagpapalit-palit sa sulit at matibay na paggamit.